Napaalis sa pwesto pero hindi natalo sa negosyo. Ito ang kwento ng Tita Pining's Ihaw-Ihaw ng Bulacan. Sabi nga nila, kapag masarap ang timpla, kahit lumipat ng pwesto ay dinarayo pa rin ng masa. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isa sa mga pinakakilalang ihaw-ihaw sa Bulacan, ang Tita Pining's Ihaw-Ihaw. Mahigit 22 taon nang nagbibigay ng sarap na talagang tumatatak. Mula sa paboritong barbecue, Betamax na may bigas, sari-saring inihaw na isda, hanggang sa kakaibang balisungsong o talulu na talagang ipinagmamalaki ng mga Bulakenyo. At syempre, hindi kumpleto ang bawat kagat kung walang sausawang suka na maasim, matamis at siguradong mapapaulit ang subo at hirit. Kahit minsang napaalis sa dating pwesto, hindi nawala ang mga suki at parokyano. Sa halip, lalo pang lumakas, lalo pang sumikat. Kaya tara Noy, samahan niyo ako at alamin bakit matapos ang 2 dekada, buhay pa rin ang ihaw-ihaw, tuloy pa rin ang apoy at dumadagsa pa rin ng tao. Let's get it on! Magandang araw po, ako po si Tita Pining. Tita Pining Bernal, taga Malolos. Ako po yung may-ari ng Tita Pining's Ihaw. Magto 22 years na kami sa this coming December 3. Una, ang mga tinda ko lang is yung mga nakastick lang. Tapos, nung medyo tumatagal na nabibila naman, tinry ko maglagay ng pakonti-konti na kagaya ng tilapia. Bumili ko 1 kilo lang. Yung bangos, naglagay din ako ng 2 pieces lang. Ayun, habang tumagal yung liempo, yung pork chop, naglagay din konti lang muna, kalahating kilo. Liempo, 1 kilo. Tapos yung manok, hita lang. Hanggang sa yun nga, medyo ang total nandito na ako sa larangan ng pag-iihaw, tututuhanin ko na. Kasi ginabalik-balikan naman nila ako. Kumbaga, nabibili ba? Ganon. Hanggang sa siya na yung nagbigay sa akin ng kakabuhay namin. Kaya proud ako na itong aming bahay ay dyan galing sa inihaw. Sa hinabahaba ng panahon, nabot na ako ng 22 years. Ayun, mga ko naman, nakapag-aral naman. Kaya okay naman na, hanggang sa tinuloy-tuloy ko na siya. Yung balisungsong rice. Nung umpisa hindi ako naglagay Nung medyo nagkapwesto na ako, ayun, naglagay ako ng pakonti-konti. Hanggang sa nagustuhan na rin ng mga tao kasi nga, lalo sa panahon ngayon, bihira na yung nagluluto ng balisungsong rice. Pero ang tawag nga nila ngayon is talulo. Kasi courting triangle siya Nang dahil din doon, nakilala din ako sa pagtitinda ng talulo. Isa yun sa anuhan ako ng tao na dahil din doon sa balisungsong rice. Sa mga nakatusok, yung barbecue talaga. Tapos, yung aming liempo, ang bestseller namin is yung toyo mansi. Tapos naman sa chicken, yung inasal. Siyempre, yung sausawan kailangan masarap yung sausawan. Kasi nga kami, naglalagay kami doon ng suka. Yun ang gustong-gusto nila. Minsan nga may customer kami, bibili lang ng 3 barbecue, 4 na barbecue, 1 basong suka kasi inuuwi na nila sa kanila. Saka yung namin, yung aming sarsa ng lechon. Saka ang ginagamit kasi naming suka doon sa sarsa is, alam mo yung sukang paumbong, yun. Pag umuulan, medyo madalang yung tao. Pero minsan madalang siya. Nagbukas kasi ako ng page niya. Tapos maraming tumatawag, nagpapadeliver. May delivery na rin kami ngayon. Kaya medyo minsan konti yung tao, pero undeliver naman. Kaya kung tinatamad sila, dinilibera na lang namin sila.
presyo namin, yung mga nakastick naming barbecue, tenga, atay, bulaklak, 25 pesos. Pero meron kaming ulo ng manok is 20 pesos. Yung dugo namin na may bigas, 15. Tas yung plain, 5 pesos. Yung isaw ng manok, 10 pesos. Ika nga, nabuhay naman kami doon. Kumita naman talaga maganda naman, kumita naman talaga ako. Kaya lang, hindi ko rin siya masyadong maimahal kasi maraming kompetisyon eh. Kaya pinapanatili ko na lang yung aking lasa, nag-iisip pa ako ng kung ano pa yung pwedeng lagay namin sa pagmamarinade namin. Ang ano namin dito talaga is traditional. Hindi kami masyadong doon sa mga makabago. Lalo na yung sa kanin, saka yung bangus naming may palaman. Yun, traditional talaga yun. Ang nilalagay naming aroma is usbong ng alagaw. Diba kasi may uso ngayon, may cheese pa, mayroong itlog na maalat, saka may longganisa pa. Mabili yung aming bangus na may palaman. Saka may daing din kami. Puro traditional lang aking kasi nga, siguro dahil matanda na rin ako. Yun ang nakaanuhan ko, nakatandaan. Patok naman sa masa. Liempo, 2 flavor. Pork chop, 2 flavor. Chicken, 2 flavor. Tapos sa isda naman, meron tayong bangus na may palaman, meron daing, may pusit na may palaman, mayroong hito, tilapia, may embutido rin ako. At saka nga yung aming hotdog is puro pure foods. Lahat yun, 3 klase yun, puro pure foods yun. Pero ang landmark namin ngayon ay yung San Agustin Elementary School. Halos katabing-katabi lang namin, ayan. Kaya madali ring hanapin. At ang aming opening is 3:30 to 8:30 lang. Sa ganitong hanap buhay, yung mga magsusubok pa lang, ang kailangan dito is tiyaga. Siyempre, una-una puhunan. Medyo malaki rin kasi yung puhunan. Saka yung kailangan, yung magpapatok sa masa yung lasa na talagang babalik-balikan ka. Pag may tiyaga, sabi nga nila, may nilaga. Pero hindi na ngayon nilaga, sir, kare-kare na. Tita Pinings, ihaw-ihaw at andito nga po tayo ngayon sa San Agustin, Malolos, Bulacan. Ako sa mga kapwa natin Bulakenyo, sa mga kababayan po natin sa Bulacan. Shoutout po sa inyong lahat at ito yung kilalang ihaw-ihaw dito for ilang taon nang nakakalipas, no? Lumipat na nga lang daw po dito sa bagong branch nila dito or bagong location nila sa San Agustin. Malapit lang po ito dyan sa San Agustin Elementary School at ang isa sa mga nakakatuwa po dito, isa ito sa tindahan ng ihaw-ihaw, no? Na alam naman natin on a regular story, ang mga ihaw ay pare-parehas lang ang lasa. Pero ano nagpapaiba po dito kay Tita Pining is this one. Yan, no? Balisungsung. Itong klase ng kanin na ito ay makikita nyo lang tuwing meron ditong okasyon sa Bulacan. Pero dito po kay Tita Pinings, ihaw-ihaw, araw-araw, no? Pagka meron po siyang tinda, meron pong ganitong balisungsung. Isa pa daw po na crowd favorite dito, itong nalong nasa gilid ko na talagang ginagawa na nga daw pong inumin itong mga bumibili, nilalagay sa baso, sa tasa, talagang tinutungga, no? Ano nga ba kakaiba dito sa suka na to? Lagyan ko lang, Tikman natin, Noy. Yan. Yung amoy, grabe, oh. Nakakalawa yung amoy, Noy. Oh, ito, spicy manghang, pero ang sarap pala ng lasa ng suka, kaya ganun. Siyempre, toyo mansi para sa mga liempo, pero ito daw po yung crowd favorite. Ayan yung isa sa may bilis nilang nauubos. So, kuha tayo dito. Ito, nakabukas na tong isang to. Balisungsong, Hindi ko naman nilalagay. Yung iba daw po, na lang, pinapangas na lang to, ginagawang baon ng mga bata, lalo yung mga estudyante kumakain, Parang suman.
May lasa siya. Kasi binalot sa dahon ng saging. Kaya ganun po, no? Ito, isa rin sa kakaiba rito. Napasintabi po sa hindi kumakain ng dugo, ah. Ito po ay may bigas daw po na dugo. Iba yung texture niya. Siyempre yung normal, meron din silang tindang pang ordinary, walang bigas. Iba texture, iba rin texture. Ang sarap nga dito. Na-enhance yung lasa nung inihaw. Dito sa suka. May sarsa din dito, yung mga nasa tube type, parang ice candy. Pinangano yata sa hotdog. Mga ko iba rito, ha? Daming klaseng ihaw-ihaw kayo. Ito pa isa. Ito yung barbecue, one of the best seller. Ang sarap ng tamis niya. Actually, kung di-describe ko po habang kumakain ako ng barbecue, ang mga bata, magiging gustong-gusto to. Para po siyang tocino na inihaw. Ang lasa. Saka malambot, ha? Hindi matiga. Kanina pagdating namin dito kay Tita Pining, sabi po yung likod himlayan pala. Order ako nito, sabi ni Tita Pining, ginagawa ka doon pong joke time to. Pero ito po magiging cultured po ito. Hira na nagtitinda ng inihaw na hito ngayon. Ay, kasarap. May tilapia, may enchiladang talong. Mayroon pong klaseng pang mga isaw na rito, nabibili kayo. Mayroon din pong yung bang nasabi nating helmet, no? Ulo ng manok. Pusit, nakita ko, laki ng pusit. Tapos nito na eh. May tinik, ha? Exact location sa mga pupunta po dito. Ayan, pakita lang natin yung address, oras, at araw. Pag linggo, nagpapahinga si Tita Pining. Siyempre, beauty rest naman daw siya. Tita natin, kaya hindi lang titinda pag linggo. O nga ito, na Monday, pwede na kayo pumunta yan. Bakbaka na dito. Hapon pa lang, nakita nyo na yung pila dito ng tao. One best thing na nangyayari ngayon, kahit nakatago po si Tita Pining dito sa area na to sa San Agustin, ay talaga nga naman po yung pila ng tao. Binaabangan siya, pagdating mo namin dito, nakaupo yung mga tao dito sa labas. Nag-aabang. Pili ba tayo? Itong lempo. May inasal din. Ako nakita doon sa labas kanina. Hindi na lang ako kumorder. Lempo. Bagay dito sa Toyo Masi. Ang sarap ulat. Actually, sabihin ko na po, dahil Tita Pining ay may pusong nanay, itong mga lasa nito, sasabi mo para kang nasa bahay na niluto ng nanay mo. Yung lasa po ng timplada ni Tita Pining, gano'n na gano'n. Ano yung mismo, makakarapan ka. Nutong ina. Yung sinasabi natin, pang bahay talaga. Ito pang bata. Oh, sarap. Grabe. Yun na. Maraming salamat siyempre na pinapakabayan. Salamat po sa buong family ni Tita Pining. Siyempre, of course, si Tita Pining. Pagpapaunlak na kay guluho tayo dito sa pagluluto ngayon. Sa pag-prepare nitong mga inihaw na tinda niya, no? At siyempre, pagpapatikim dito sa mga food na ito na meron sila dito sa Tita Pining's Ihaw-Ihaw. At siyempre, no, kasama pa rin natin ang buong crew. Hindi ka food trip. Ayan, nasa likod natin. Pakita ba? Kanina ba yung nag-aabang mga noy? Gumagano. Mamadali na. At yung iba hindi makadukot dito dahil nagbablog tayo. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Siyempre, huwag natin kakalimutan. Para yung pagmamahal, ako po ang likod sa Quebec. Yan yung pagmamahal yan. Nagmamadali sila. No, 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 no. Gulo,